Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo lahat po ay magsitayo at buksan natin ang salita ng Diyos sa Matthew chapter number 6. We are getting back to the Sermon on the Mount, at ngayon po ay nasa chapter 6 na tayo. But today, also, sa pagkilala natin sa ating ministry ng mga prayer warriors, I'd like to look at a verse. Diyan po sa chapter 6 in verse number 6. At sa mga bago nating mga kamag-aral, okay, nandito po kayo, marahil pag pumupunta kayo sa simbahan, hindi kayo nasanay na may Biblia. Nasanay kayo, pupunta lang kayo sa simbahan, mag-aatanda, pagkatapos ay aalis na, maghukus-pokus yung inyong mga ministro doon sa harapan, tapos sasabihin mo, saan ka nagpunta? Nagsimba. Anong sinabi? Hindi ko alam, basta feeling ko, nagsimba ako at nabawasan na kasalanan ko. Yan ang ipinalaki sa atin dito sa Pilipinas. And many more in other places. Hindi lang sa Pilipinas, sa ibang bansa, ganun din. Sapagkat ang tao po ay likas na mayroong espiritual na pangangailangan. Likas yan. Kaya kung hindi tama ang kanyang marinig at hindi totoo yung kanyang mababasa o kaya maririnig, mapag-aaralan, kung ano yung napag-aralan niya o ano yung narinig niya, yun na yung tatanggapin niyang totoo. At mahirap na talagang bakbakin yan o kaya ay paltan. Kaya marami, sabi, dito na ako nagmulat, dito na ako pipikit. Kaya kahit wala siyang Biblia na pinanghahawakan, salita ng Diyos, ay sasabihin niya, yun pa rin yung totoo. Ang kanyang una, kinagisnan, pangalawa, eksperyensya. Kapag ikaw po ay naririto, ang gusto kong maintindihan mo that we have the Word of God. Pag sinabing Word of God, salita ng Diyos, ito yung utos ng Diyos, ito ang totoo at wala ng iba. Kaya ako'y nagpapasalamat na mayroon akong King James Bible, the only inspired, preserved Word of God. At yan po yung hinahawakan natin. Wala pong ibang Biblia dito. Kung meron mang ibang Biblia diyan, kung sa iyo ang NIV, RSV, ano pa? ASV, ano pa yun? Anong klaseng mga Biblia? Living Bible, FPJ, ano pa? Ay, hindi yon mga Biblia. Hindi yon salita ng Diyos. Marahil yon ay mga naglalaman ng salita ng Diyos. Naglalaman lang, pero marami rin siyang lamang iba. Makakaasa tayo na ang King James Bible, ang kanyang laman lang ay ang salita ng Diyos. At yun ang salita ng Diyos magmula sa Genesis hanggang doon sa Revelation, hanggang sa pinakahuling period, yun ay salita ng Diyos. So walang mali ang salita ng Panginoon. Kaya ang gagawin mo at gagawin natin, titingnan natin ngayon, no? Napakarami niyan, 66 books of the Bible, at ilang mga salita, millions of words na dapat nating maintindihan. Ngayon pong umaga, ay dyan sa verse 6, 5 lang na mga salita ang gusto kong maintindihan natin, at ang talata na ito, or phrase na ito, ay bibigyan natin ng pansin. So, ibig sabihin, ito pala ngayong araw na ito, mamaya, iba pa rin. Bukas, iba pa rin. Sa susunod, kung mga milyon ito, hindi ka pa namamatay, mawawala na tayo dito, 100 years na tayo, hindi pa tayo tapos sa Biblia, itutuloy natin sa langit. Amen. Kung makakasama ka sa langit, ang mga kasama sa langit, kasama ko dapat magbasa. Yung hindi, pwede kang matulog. Huwag ka na rin makinig. Kasi ang mga hindi nakikinig ng salita ng Diyos, alam ko na yun. Ibig sabihin, hindi ka anak ng Diyos. Ay maliwanag ho yun. Walang gray area yun.
Kaya pag ikay nasa simbahan, dapat nakikinig ka. Amen? At aaral. Okay. 5 lang naman na salita. Verse number 6. Ready? Go. But thou, when thou prayest. Yan. But thou, when thou prayest. Hindi, yun nga lang na salita. Sabi ko sa inyo, bakit may tinutuloy nyo? Aaralin pa natin kung ano yun. Titingnan natin sa konteksto, titingnan natin yan, at kung bakit ba ito nasabi ng Panginoon. Okay. Ulitin natin. Sara ang mga Bible, tingnan natin kung alam nyo na ang salita ng Diyos. Ready, go. Yan. Tayo muna yung manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita sa aming kalagitnaan. At maunawa po namin ito. Holy Spirit of God, pangunahan mo po ang inyong lingkod sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, please stretch muna po kayo. Pagkatapos ay, kasi baka antukin kayo. Ayan. Para kayo po ay wala nang iistorbuhin mamaya. Pakipatay ang mga cellphone. Ayoko na mayroong magre-ring na cellphone. Okay? Huwag nyo ring ilagay sa silent mode kasi baka makiliti pa kayo. At ring, vibration mode. Tanggalin nyo yan. Patayin talaga ang cellphone. Okay? Okay. Thank you. Please take your seats. Ano ang salita ng Diyos? Ulit. Sabay-sabay. Go. Ano ang ibig sabihin ng Panginoon na nagpe-pray ka? The assumption here is that we are praying and that we know what prayer is. Na ibig sabihin, kasama ka dyan. Now, ang panalangin or prayer, yan po ay pribilehyo na ipinagkaloob sa mga pari lang. Pari. Noon sa Old Testament, binigyan lang ng Panginoon ng pagkakataon yan ay mga priest. Kapag hindi ka kabilang sa priesthood ng mga Hudyo, wala ka doon. Wala kang karapatan doon. Kaya kahit saan ka pa manalangin at nakikigaya ka sa kanila, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Kasi hindi ka namang kabilang. Halimbawa, may klase, estudyante lang, siyempre, naka-enroll lang. Kahit umupo ka pa doon, ng buong maghapon, makinig at gumawa din ng quiz, ay hindi ka naman naka-enroll, hindi yan i-record yung iyong quiz. Sino dito ang mga estudyante na pasok lang? Sinigurado nyo bang naka-enroll ka? Baka naman pumapasok ka lang kasi may baon pero hindi namang enrolled. Kaya kahit pasok ka ng pasok doon, gawa ka ng assignment, hindi naman yan i-record. Pagkatapos ng ilang taon, walang diploma. Pero, para ka ring estudyante. Now, sa pananalangin, ganun din. Sa Panginoon, meron lang siyang inassign na magpipray. At tinawag niya doon sa Old Testament, priest. Tanong, pari ba kayo? O paano ka nagpipray? E di hindi tinatanggap ang ating panalangin. Kaya gumawa ang paraan ngayon ng Diyos. Dahil yan po, mayroon, alam po ninyo na mayroong mga requirement lang sa pari noon. Dapat yan ay galing sa lahi ni Levi. Sino naman si Levi, Pastor? Ang alam ko lang po ay pantalong Levi's. Si Levi ay isa sa anak ni Jacob o ni Israel. Sino naman po yun? Si Jacob ay anak ni Isaac. Sino naman yun si Isaac? Siya naman yung anak ni Abraham. Okay? Tama ba?
Tama ba ako? Okay. So, sino mga Hudyo yun. Israelite. So, yun mga lahi lang na yun, at pinili doon sa lahi na yun, yung mga pupwedeng maging priest. Pero kahit pa kabilang doon sa lahi ni Levite, meron pa ring isang requirement. Ano sabi ng Panginoon? Yung priest, dapat, ayaw ko ng, anong ayaw ng Panginoon? Pango. Totoo ba yun, Pastor? O, tingnan natin! Leviticus chapter 19. Leviticus chapter 21. Ito ang sabi ng Panginoon. Verse number 18, for whatsoever man he be that hath a blemish, he shall not approach. Yan. Sabi ng Panginoon, ayaw niya nito na pumupunta sa aking templo at mananalangin sa akin o kaya gagawa. Ano ang ayaw ng Diyos? Number 1. Nandyan na po kayo? O, basahin natin. Una, pakilakas. O, hindi pwede yung bulag. Kawawa naman ng mga bulag, no? Buti na lang, tantalizing eyes tayo. Amen. Next. Or yung mapilay. Ano pa? Pakilakas ho, mga Pilipino. Yan. O, ayaw ng Diyos yung flat nose. Hindi po pwede maging pari yun. Hindi po pwedeng manalangin yun at lalapit sa Diyos. Yan po requirement ng Panginoon. Hindi ko requirement yun. Hindi requirement na Baptist yun. Requirement ng Diyos. Papaano na yun tayo? Papaano na tayo ngayon? Ngayon na nga. Ito ang magandang balita. Gusto nyo makita ang magandang balita? Ay, handali, tuloy pa natin. Baka yung iba akala nilang flat nose. Sasabihin ko, kahit Pilipino ako, matangos ang ilong. Sino mga Pilipinong matangos ang ilong dito? Pakitaas ang kamay. Kami lang. Di ba may mga Pilipino ding matangos ang ilong? No? Sige, ano pa? Tingnan natin. Or, anything superfluous. Ano naman yun? May sobra-sobra naman. May mga kuntil. May mga warts. Ayaw ng Panginoon yan. Or a man that is broken-footed, or a broken-handed, or a crook back. Ano yung crook back? Ay di mga ganyan kung maglakad. Kailangan ayos. Biglang ganun ni Jalmark eh. Ikakasal na't lahat eh. Okay. Or ano pa, sabi ng Panginoon, crook back, ano pa yung isa? Ano yung dwarf? Pandak. Pastor, wala ka na pag-asa. Ano pa sabi niyan? Or he that hath a blemish in his eyes. Ano yun? Yung mga may salamin. Kaya wala akong salamin. Kakita talaga ako ng maayos. Ano pa sabi? Or that has scurvy. Biro mo or scab. May mga galis. May mga langib sa kanyang mga katawan. Di ba nilalangib-langib yan pag nagkakasugat? Ay, dili kayo pwede. Ayan, sabi ng Panginoon, saan nga mabalin, or scabbed, or hath his stones broken. Yan. So tingnan po ninyo, ito yung mga requirement ng Panginoon, kaya sino matitira sa atin? Kung sakali, ako'y kasama doon sa lahi ni Levi. Pero pandak.
pero may mga galis. Pero may kuntil. Hindi rin. Gusto ko perfect. Yan ang sabi ng Diyos. O tingnan ninyo na. Sige, perfect ka nga. Tall, dark, matangos ang ilong, ayos ang katawan. Lahi ka ba ni Levi? Lahi ka? Ano ka lahi? Igurot man. Lahing Ilocano man. Ay malayo. Hindi pwede. Kaya wala tayong talagang karapatan. Kaya wala makakapagmalaki sa atin. So anong ginawa ng Diyos? Gumawa siya ng paraan para mapabilang tayo. Anong ginawang paraan ng Panginoon? God in heaven, nagmahal ang Diyos. Porque de Dios. Ano nga po yun? Amor que el mundo. Kaya po, nagmahal ang Diyos. Minahal niya tayong lahat. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay doon sa krus para ikaw at ako ay magkaroon ng kagalingan sa kanyang harapan. Upang lahat ng mga kapintasan, lahat ng mga disqualifications para maging isa niyang ganap na tagapagpanalangin, prayer, maging priest, tagapamagitan, yan ay maging kaisa tayo. Amen. And so when Jesus died on the cross of Calvary, and then He died for us, shed His blood, and then was risen again and went up to heaven, ang sabi niyan, kung mananampalataya ng buong puso and confess with our mouth the Lord Jesus Christ, then you shall be saved. At kapag ikaw ay naligtas na, ang sabi ng Panginoon, you are now given the access to the throne of grace of God. Ang tawag dyan, ikaw ay ginawa na ngayon ng Panginoon na pari. Kaya tanong ko sa inyo, are you saved? Ibig sabihin yan, nakaranas ka ng una, born again. Nakaranas ka ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Natitiyak mo na ikay pupunta sa langit. Kaya kung nandito ang mga tao, nandito ka ngayon pero wala ka pang katiyakan, hindi ka kabilang. O kaya, ikaw ay nagsasabing, naniniwala naman akong pupunta rin ako sa langit, mabait ako. Mali ka yan. Hindi pa rin, kasi ang tanging paraan ay si Jesus. Kaya ayusin mo muna yung kaisipang yan. Ayusin mo yung nasa puso mo kung ano ang dahilan bakit ikaw ay pupunta sa sangkalangitan at bakit ikaw ay anak ng Diyos sapagkat ikaw ay tumanggap kay Kristo. Yun lang yung paraan. Yun lang yung tanging paraan. Kaya kung ikaw ay ligtas at ikaw ay lalaki at ikaw ay nakatitiyak na pupunta sa sangkalangitan and you have eternal life, then you can stand up and say aloud, Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Kaya tayo ay binigyan ng kapangyarihan ngayon ng Diyos na maging priest niya. Kaya naniniwala tayo na ang mga believers are all equally priests of God. Ito yung tinatawag niyan. Kaya nga yung pagkakasabi ng Panginoon, but when thou prayest. Ibig sabihin, ito yung binigyang karapatan na mag-pray, na lumapit sa Panginoon. Amen? So, assumption niya yun. He's saying us
that yun na nga yun. Kaya yung mga salitang yan, napakayaman. Kaya nung sinabi, when thou prayest, naturalmente kasi sa anak ng Diyos na mag-pray. Natural. Kaya sabi niya, but when thou prayest, natural kasi yun eh. Natural na nakikita para lang pag ikaw ay buhay. Natural lang na ikaw ay humihinga. Pagbatay, walang hinga. Because you are a child of God, kung ikaw ay ligtas, talagang nananalangin, yun na yung buhay mo. Kaya tanong ko sa iyo, di ba nag-umpisa nga tayo sa pagiging anak ng Diyos through the sinner's prayer? May mga Baptist kasi naniniwalang hindi daw yun ang nagliligtas. Hindi naman talaga yun ang nagliligtas. Si Kristo nagliligtas. Kahit man kailan, sino man nagsabi ang tagapagligtas ay sinner's prayer. Ang nagliligtas ay ang Panginoon. Pero how do you get to Him? Confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart. Kaliwa-liwanag naman para lang magkaroon ng following. No? Kaliwanag naman yun eh. Yun naman yun. Nag-pray ka, ibig sabihin, lumapit ka sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin. And so that started everything. Yun na yung buhay natin. Doon ka ngayon nagkaroon ng hininga. Because you confessed Jesus Christ into your heart and you believed Him. Confessed Him with your mouth and you believed in your heart. So doon na nag-umpisa. Nag-umpisa ka ng manalangin. Meron ka ng hininga. Ika nga. So if you are saved, ay dapat talaga, yun ang buhay mo. Laging nananalangin. Maliban lang na, unsaved ka pa. See, kaya sabi ng Panginoon, but when thou prayest. Kaya tanong ko sa inyo natin, kayo mga nagsitindig, nagsabi mga, Amen! Huwag na lang kung kausapin yung hindi tumayo. Hindi. Ang hindi pala tumayo, mga babae, di ba? Sorry ha, mga babae. Okay. Mga babae, kung kayo talaga ay saved na, pwede bang sabi ng malumanay na salita, glory to God. Oh, talaga? Ay, yung parang nanay sa na nagtumatawag ng anak. Pakisabi nga ng glory. Yung tinatawag nyo yung mga anak nyo sa bahay kasi ang layo-layo, nasa kapitbahay, naglalaro. Pakilala, mga nanay, pakilakas nga. Ready, go. Okay. Kung kayo ligtas na, sabihin nyo ha, yung mga lalaki, amen. Yung mga babae naman, glory ha. Okay. Pakisabi nga, yung mga ligtas lang ha. Gusto kong marinig. Ready, go. Okay. Sabi mo yan ha. Hindi ako. At masaya ako na marinig yun. Alam mo bakit? Kasi gusto ko magkapareho tayo. Nakikinig ka sa akin tapos unsaved. So your prayer. Pero ngayon, tanong ko sa iyo, nananatili ka ba dyan sa pananalangin? Yung prayer mo, kumusta? Are you praying, ang sabi ng Panginoon, unceasingly? Yun ba yung buhay mo na? Pagkibot mo? Pag ikaw ay magluluto? Pag ikaw ay maglalaba? Pag ikaw ay lalabas sa bahay? Pagkagising sa umaga? Habang nagtatrabaho? Habang nag-aaral? Habang nasa jeep? Habang nakaupo? May prayer time ka ba? Nakikipag-usap ka ba sa Diyos? O kinakalimutan mo ng Diyos? Kaya alam mo kung bakit ikaw hindi nagpe-pray? Kasi alam mo na ka-IML mo, hindi mo naman kasama ang Diyos. Ikaw na nanonood ng mga malalaswang mga babasahin, alam mo naman hindi mo kasama ang Panginoon.
Paano ka magpipray niyan? Ikaw na nanginginom o naninigarilyo, gumagawa ng kasalanan, pinagpipray mo ba? Panginoon, pagpalain mo po ang Hinebra na ito? Sinasabi mo yon? O kaya ka nagluluto ng pulutan. Panginoon, pagpalain mo ang pulutan na ito at pupulutanin namin lang aming... Ganon? Kapag ikay nagsusugal, nagpipray ka ba, Panginoong Diyos, manalo po ako? Pag tumataya ka ng loto, lahat ng mga kasalanan mo, nagpipray ka, hindi ka nagpipray. Oh, Pastor, hindi naman ko pa yung ginagawa. Ang tanong nga, nag-aaral ka pero nagpipray ka ba? Kasama mo ba ang Diyos sa iyong pag-aaral? Kasama mo ba ang Diyos sa iyong mga trabaho? Kasama mo ba ang Diyos? Kaya yung sinasabi, but when thou prayest, God was saying, ikaw dapat laging nananalangin. Kaya tingnan nyo, kapag kaka-aberya tayo, bakit galit na tayo? Ba't ka nakakapagmura? Tahimik ka. Ba't ka nagagalit? Bakit nandun na lang ang turo mo? Alam mo, hindi ka kasi nananalangin. Kung kasama mo Diyos, at biglang nagka-aberya yung mga plano mo sa buhay, sasabihin mo, Panginoon, bakit po? Plano mo ba na hindi ito matuloy? Ikaw ba may gawa nito? Ako ba? Di ba nakikipag-uusap ka sa Panginoon? Ba't ako nagkasakit? Panginoon, inaayos ko naman. Uminom pa nga ako ng vitamin C. Bakit naman mayroon na akong sipon? Natanong mo na ba ang Diyos? Kasi tingin natin sa Diyos, estatwa. Tingin natin sa Diyos, pa rin tayong Katoliko, pupunta ka doon sa mga Diyos. Pagkatapos, ikaw ay mag-aatanda, San Roque. Diba? Tapos pupunta ka kay San Pablo. Tapos mamaya sabi mo, Santa Rosa. Ano pa? Santa Cruz. Nakarating ka na sa Santa Cruz. Tapos mamaya, Lumban na. Ang layo mo na pala. Hindi ka na, wala ka na sa... Alam niyo, ganun-ganun manalangin ang mga unsaved. Sa Diyos-Diyosan sila nananalangin. Kasi hindi nila kasama. Ang Diyos siya'y kasama natin lagi. Kaya ang ating buhay ay hindi talagang pinagpapalat dinidireksyon ng Diyos. Nasabi ng paborito nating Proverbs, chapter number 3, verse 5. In all thy ways, acknowledge Him. Ano man ang dinadaanan mo sa buhay mo, i-acknowledge mo ang Diyos. Dumadaan ka sa triumph ng buhay mo. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa iyong binigay sa akin. Pagkatapos makita mo, ganda-ganda ng skin mo, tapos biglang nagkaroon ng acne. Tapos yung tiningnan mo, ay pambihira, ano ba nangyari dito? Hanap ka kaagad ng pantanggal mo doon sa acne mo, di ba? Ayaw mo na magsimba, ayaw mo na lumabas, ayaw mo na mag-soul winning, nahihiya ka na. Bakit hindi mo sabihin, Panginoon, ba't mo ako binigyan nito? Ano kaya nangyari? Alam ko na, masyado akong ginos ko yung aking sarili. Para makita mong pangit ka. Hindi mo ipagmamalaki yung mukha mo. In all thy ways, acknowledge Him. Saan ka nagdadaan? Ano man dinadaanan mo sa buhay ngayon, hindi ko alam, kapatid. Pero sabi ng Panginoon, in all thy ways, acknowledge Him.
Yun yung ating gawi. Yun ang ating dapat ginagawa. I-acknowledge natin. But when thou prayest, it means that our God is everywhere and He is with us at any time of our lives. Kaya nasa taas tayo, nasa baba, kaya nandun tayo lamang sa plateau, parang walang nangyayari sa buhay ko, ito at ito rin. But God is always there. Acknowledge mo lang siya. And then what will happen? He said, He will direct your path. Hindi yung way mo. Hindi yung plano mo. Hindi yung gusto nating mangyari. Kundi yung gustong mangyari ng Diyos sa ating buhay. Kaya sabi niya, but when thou prayest, it is really that we know how to acknowledge the God that we have is our God at the best time of our lives and even at the worst time of our lives. And even if our lives seem to be dull and not moving at all, God is always there and God never changes. Kausapin lang natin siya. Acknowledge Him. At hintayin mo kung paano niya ididirect ang buhay mo. Hindi ikaw ang direktor. Ang dami kasi mga direktor. Dinidirect mo yung buhay mo kaya nagkawindang-windang na, hindi mo na maintindihan. Parang ako'y nakasagasa. How's our prayer life? Alam niyo, ngayong umaga, dapat makikita natin kung kumusta talaga ang ating pananalangin. Baka iba lang yung alam mong panalangin. Yung ikaw ay matutulog, gigising, kakain. Pastor, nananalangin naman ako lagi eh. Every time nakakain ako. Ay, mali. Maling kaisipan sa panalangin. Ang panalangin, para lang natural na hininga. Amen. Oh. Alam mo, wala tayong pinagkaiba sa mga hindi naniniwala sa Diyos na mga intelektual. Anong sabi ng Panginoon? Romans chapter number 1. Romans chapter number 1. Ang sabi ng salita ng Diyos, Romans chapter number 1. Verse number 28. Anong sabi? And even as they did not like to retain God in their knowledge. Dahil sa sobrang kaalaman, dahil sa scientific method, dahil sa systems analysis, dahil sa katalinuhang ipinagkaloob ng Diyos for advantage and disadvantage and for synthesis and antithesis and then come up with something else and then synthesize what is it and then subject again to another antithesis, a fact, and then you come up with a synthesis, ever knowing, ever learning, but never able to come to the knowledge of truth. Why? Because they did not retain God in their knowledge. Marami sa atin, oo nga, hindi ka nga matalino, hindi ka nga masyado diyan. Pero at tanong ko sa iyo, kumusta naman buhay mo? Are you acknowledging God really? Sa panahon ng iyong problema, sa panahon na ikaw ay may desisyon sa buhay mo, ay ang layo natin sa Diyos. Sino ang tinatanong natin? Kaya nga sabi ng Psalm chapter 1 verse 1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Ano tinatanong mo? Sino tinatanong mo? Kaninong counsel yun?
sa council ng mga child psychologist, sa council ng mga scientist, sa council ng mga systems analyst, sa council ng mga professional. But you have never asked the counsel of God from the man of God, from the pulpit. Di mo naman siya kinukonsider. Pagkatapos sisisihin mo ang Panginoon. Pagkatapos ay sisisihin mo ang marami sa kapalpakan sa ating buhay. Kaya sabi ng Panginoon, but when thou prayest, is that really a daily undertaking? Is that really acknowledging God in all your ways? Is that retaining God in your knowledge? Sa experience natin kung minsan hindi mo na mabali yung kanilang mga kinagisnan, yung kanilang, ginawa ko na ito noon experience na ito, nakalusot naman ako, nagawa ko naman ito sa pamamagitan nito. Do you know that God changes ways? Hindi dahil ito yung ginawa mo noon, pagkatapos ay umubra, ngayon gawin mo ulit, pero ang sabi ng Diyos, no! Because God God directs. Hindi tayo ang direktor. Hindi yung kaibigan mo ang direktor, hindi yung barkada mo. Ang direktor ay ang Diyos. Kaya kumusta prayer life mo, kapatid? Tingnan po ninyo. We pray as the hypocrites do. Pray tayo kasi time of prayer. Pagkatapos, luluhod din. Pagkatapos, kuminsan, iiyak din. Na-try nyo nang mag-pray na napaiyak kayo. Amen. Sa mga problema natin. Pero pag tayo mo, natanggal mo yung problema mo. Alam mo, ipokrito, marami ipokrito. Di ba ang sabi ng Panginoon? Mark chapter 11. Mark chapter 11. Mark chapter 11, verse number 24. Anong sabi? Mark 11:24. Basahin natin. Ready? Go. Therefore, I say unto you, what things soever you desire, when ye pray, believe that you receive them. Panginoon, tulungan mo po ako, bigyan mo ako ng strength para mapagtagumpayan ang bagay na ito. Kasi ang problema ko, yung asawa ko, yung anak ko, iyak ka nag-iyak doon. Wow! Ganda naman na prayer. Pagtayo, sino nang, di ba sabi ng Panginoon, believe that you have received. Yung awitin nga kanina, I like that song. Leave it there. Ay marami sa atin, nung inilatag yung problema, pagtayo, kukunin ulit. Ilalagay ulit sa shoulder. Sinong problema mo? Akala ko ba binitawan mo na sa altar? Ayun, dala-dala mo rin. Para ka lang yung kakilala ko. May kakilala kang ganun. Bumili ng bigas. Kalahating kaban. Oh. Ang pangalan yata ay Charles. Ay hindi yata. Parang Yacint eh. Oh, kasama pa yata kasama pa si Doroy. Oo. Di bumili sila ng bigas. 25 kilos. Pagkatapos ay sumakay sa jeep. Sabi niya, pagod na ako eh. Nakasakay sa jeep. Bakit? Ano bang nangyari? Bumili kami ng bigas eh. Ba't ayaw mong ibaba? Baka may magnakaw. Kasama ko si Duroy eh. Marami Kristiyano ganun. Ipokritong manalangin. Sabi mo, iniyak mo na sa Diyos.
Eh bakit? Dala-dala mo pa rin. Ba't hindi ka na makapag-move on? Ganda ng salitang move on. Ba't hindi ka after na naipanalangin mo, naibigay mo sa Panginoon, go and do what you are supposed to do. Anong dapat mo gawin? Kung magtatrabaho ka na ng maayos. Ay, bakit nagmumukmuk ka pa rin? Tapos laladala mo pa rin yung problema mo hanggang doon sa trabaho mo. Akala ko ay iniwan mo na doon. Pagkatapos ay sundin mo na ang Panginoon. Sabi niya, go and preach the gospel. And read your Bible and teach others also. Ay, ba't hindi mo ginagawa? Kasi namumroblema ako. Pambira ka lang. Ba, dinala mo? Ipokrito. Ano sabi ng Panginoon? When thou prayest, do not be like the hypocrites. Kaya, biro mo pupunta ka ng simbahan. Sa simbahan, leave it there kapag ikay nag-pray. Sabi mo, humingi ka ng tulong sa Diyos. Ay, bakit parang ikaw pa rin ang tumutulong sa sarili mo? Amen? Oo. Tingnan niyo, Hebrews chapter 4. And I am closing. And I will be preaching this also maybe this afternoon. Kaya yung mga absent, sorry na lang. Anong sabi ng chapter 4? Verse number 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain what? Mercy, and find grace to help in time of need. Alam mo, walang pinagkaiba yan kay Judas. Si Judas, nung makita niya siya nagkasala, umiyak siya. Pinarusahan niya sarili niya. Pero hindi niya nakita yung biyaya ng Diyos ang pagpapatawad ng Panginoon sa kanya. Judas ka ba? Wala nang Judas ngayon. Isa lang yan. You know, you came for help, but you are again helping yourself. Sundan mo lang ang sinasabi ng Diyos. Acknowledge God, and He will direct your path. But when thou prayest, it means that you are now a part of it. I-acknowledge mo yun. But when thou prayest, it means that you are supposed to do that every day. I'm concluding. And you say, but when thou prayest, it means that you should not be like a hypocrite. Amen. Ay, dapat naiintindihan natin kaya tayo magpe-pray kasi hindi nga natin kaya. Sino nakakakaya? Ang Panginoon. And however He does it to answer our request, He is God. Let Him be God. I'm going to wait. And as I wait, I'm going to do what I am supposed to do. I am a father, I'll continue to be a good father. I am a student, I'll continue to be a good student. I am a choir member, I'll continue to sing for the Lord. I am a Sunday school teacher, I'll continue to teach in Sunday school. I am an usher, I'll continue to be an usher. I am a full-time worker, I will continue to be a good full-time worker. There are my problems, there are many problems. Things that I cannot solve, I have asked of God. But I have to move on. Naibigay ko na sa Panginoon. Amen? Kaya ngayong umaga, anong dala-dala mo ngayon? Ngayong umaga, when you pray, anong dala-dala mo? You know, matutunan natin to really come for help and then find grace.
Amen? Ano yung biyaya? Yung lakas na ipagkakaloob ng Diyos as we follow through and obey His Word. Let's all stand up, please. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita na amin pong pinagnilay-nilayan. But when thou prayest, thank you to know that such a privilege to pray ay ibinigay mo po sa amin nung kami ay maligtas. To the expense of the death and the humiliation of the Son of God. Para lang magkaroon kami ng access. Para magkaroon kami ng prayer life. That we can commune with you not only at a set time, but as we live daily. Bawat oras, bawat minuto. At kung ano man ang aming pinagdadaanan. At kung saan man kami dumadaan. At anumang kabigatan o kaya kasaganahan ng amin pong natatamo. Forgive us for, just like the heathen, we have not considered you in many ways. Pero ngayon po namin napagtanto, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa inyong salita. Help us to be more prayerful in every ways. Ganon din po, Panginoong Diyos. Help us not to be a hypocrite when we come and ask for help. Yet we do not find grace and help in times of need. Kasi kami pa rin po ang namamahala. Gusto namin ang aming time frame. Gusto namin yung amin nga pong naisin ang magawa. But Lord, we realize that we have a great God. Kaya po sa umagang ito, patuloy bigyan mong bawat isa sa amin ng karunungan. Pangunahan mo po ang invitation sa pangalan ng Panginoong Hesus. Habang nakayuko ang inyong mga ulo, napikit ang inyong mga mata, I'd like to have invitation at tumutugtog ang awiting paanyaya. Sino po sa atin dito? Especially sa mga first-time visitors, ay sasabihin ko nang may mga lalapit po sa inyo na mga members ng church, mga soul winners, sama lang po kayo sa kanila. Huwag ko kayo mahihiya. Because I'd like you to have a good understanding kung bakit kayo nandito at ano ang nais namin. O ngayon, marahil ay hindi ka bisita. Pero nandito ka ngayon. Ayoko makita mo yung decision ng iba. Kaya manatiling nakapikit and bow down your heads. Sino po sa atin dito, nandito ngayon, pero alam mo, hindi ka pa talaga ligtas. Hindi ka pa saved. Hindi ka pa nakatitiyak ng buhay na walang hanggan. Aalis na naman, matatapos na naman ang service. Pagkatapos pag tinanong ka, are you saved? Ikaw ba'y pupunta sa langit? Nagdududa ka sa buhay mo. Hindi ka pa rin nakakatiyak. Meron ba dito? Magtatas ng kamay. Sabihin, Pastor, ako po yun. Gusto ko pong magkaroon ng katiyakan. Is there anyone? Pakitaas mo ang kamay mo. Kung nandito ka, nakita ko, yes, I see those hand. Sino pa ho? Hindi mo tiyak na ikay pupunta sa langit. Nandito ka, matagal na. Pero alam mong unsaved ka pa o kaya nagdududa ka pa rin. Bakit hindi ka maging honest? Pastor, gusto ko po magkaroon talaga ng katiyakan. I would like to have, yes, nakita ko yun din. Sige. Sino pa ho? Yes, yan. Sige. Merong makikipag-usap sa'yo. Halika dito, iho. Come on down. Okay, mahiya. Sino po? Hindi ka talaga nakatitiyak. Maging honest ka.
gusto mong magkaroon ng katiyahan bago ka umalis. You would like to be honest. Kasi anytime maaring ikaw ay mawala, pero hindi ka pa rin nakatitiyak, ay bakit ngayon ay hindi mo iayos yan? Meron pa ba? Pangalawa, meron ba dito, alam mo save ka na, pero hindi ka pa nababaptize? Pero gusto mong malaman, ano ba yung baptism and why should I be baptized? Pastor, please, ako po yun, yung tinutukoy mo. Pakitaas mo ang kamay. If you are not yet baptized, yes, okay. At may pag-usap sa inyo tungkol sa baptism. The usher will come with you. Okay, sino po yung hindi ka pa nababaptize but you would like to know that you are going to get baptized? Okay. Pangatlo, ito pong invitation ko sa inyo. Save ka na, baptize ka na. Ang tanong ko, kumusta prayer time mo, prayer life mo? Meron ka bang hinihingi sa Panginoon na mga bagay, pero kung minsan ay nandyan pa rin, hawak-hawak mo pa rin? Alam mo, there is something wrong with your faith. Bilang anak ng Diyos, kapag ikaw ay lumuhod na sa Kanya at you leave it there, ibig sabihin, iwanan mo at ang Diyos ang gagawa. Hindi ko alam ang iyong takbo ng buhay ngayon, kapatid. But if you're here and you have something to talk it out with the Lord, marahil bagay na gusto mo, nahihirapan ka, ay bakit hindi ka lumapit dito sa altar so that I can also pray for you afterwards? Meron kang ilalapit sa Panginoon na marahil ay nagpapabigat sa iyo. Ilapit mo lang dito sa altar. May pag-usap ka sa Panginoon and we will be praying for you. Na yung pagpapahirap na yan, at kung iyon ay para mawala, and we will be praying for you. Marami ding mga members ng church na ito who are willing to pray for you.